magdingning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, umaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, marahil karamihan po sa atin ay alam ang kwento ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang kwento ni Jesus na parte ng kanyang tungkulin, parte ng kanyang misyon, ay pumunta sa iba't ibang lugar at ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ni Jesus, sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa iba't ibang bayan na kanyang pinupuntahan, laging may habilin ng Panginoon. Lagi niyang sinasabing, huwag niyong ipagsasabi ang inyong nakita. Huwag niyong ipagkakalat ang inyong nakita. Pero kahit ganun man ang pananalita ni Jesus, alam natin na kailanman si Jesus ay hindi nawalay sa Diyos Ama. At ano pong ibig sabihin nito? Sa mga oras ni Jesus, na si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, sumasalamin sa Kanya ang Diyos Ama. Sa mga pagkakataon na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapatawad ng mga kasalanan, bumubuhay ng mga patay, laging sumasalamin sa Kanya ang awa ng Diyos. Kaya marahil para sa mga alagad, nakita nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero tila sa ating unang parte ng Ebanghelyong ating napakinggan, tunay na isiniwalat ni Jesus sa kanila ang kanyang pagka-Diyos. At ano ang pagka-Diyos ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
Pero sa bandang dulo nun, sabi sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nagdalamhati. Bakit? Marahil para sa kanila, ang Diyos ay hindi naman dapat nahihirapan. Ang Diyos ay makapangyarihan. At kung si Jesus, lagi niyang sinasalamin ang Diyos Ama sa kanyang buhay, nangangahulugan na kaya niyang gawin ang lahat. Pero mga kapatid, tila may pinapaalala sa atin sa araw na ito. At ano pong ipinapaalala sa atin? Na ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang gawin din ang lahat, nangangahulugan na ang pagka-Diyos ni Jesus ay kaya niyang ibigay ang lahat. Ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang gawin ang lahat, ngunit ang tunay na pagka-Diyos ni Jesus ay yung kakayanan niyang ibigay ang lahat. At ano po ang ibinigay sa atin ni Jesus? Ang kanyang sariling buhay. Ano ang ibinigay ni Jesus? Nagsakripisyo siya para sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang ibigay ang lahat, pinapaalala sa atin na ang kanyang pagka-Diyos ay kung ano ang kaya niyang ipagkaloob. At anong ipinagkaloob sa atin ni Jesus? Ang lahat-lahat, pati ang kanyang buhay. Kaya nga doon sa pangalawang parte ng ating ebanghelyo, ano yung panawagan sa atin ng Panginoon? Yung karanasan ni Pedro, na kung saan tinanong siya ng maniningil ng buwis, kung sila ay nagbabayad ng buwis. At sinabi ng Panginoon sa bandang dulo, kung gayon, hindi pinagbabayad ng mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka. At may pinagawa si Jesus sa kanila, at sa bandang dulo, pinagbayad ng buwis si Pedro. Anong kahulugan nito mga kapatid? Na ang panawagan sa atin na tayo ay tinatawag din na maging mabuting mamamayan. Hindi lang mamamayan ng kalangitan, hindi lang mamamayan ng kaharian ng Diyos, kundi mabuting mamamayan ng sanlibutan. At ang mabuting mamamayan ng sanlibutan ay ang mga taong tunay na sumasalamin sa Diyos at kay Jesus. At kung tayo ay sumasalamin sa Diyos at kay Jesus, nangangahulugan na kailangan din nating magbigay. At sa pagbibigay, hindi lamang kung ano-ano lang yung dapat nating ipagkaloob, kagaya ni Jesus, ipagkaloob ang nararapat, ipagkaloob ang tama, ipagkaloob ang mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang ipagkaloob at ibigay ang lahat, ang kanyang pagka-Diyos ay ang pagbibigay niya ng buong sarili. At sa pagbibigay ng buong sarili, pinapaalalahanan din tayo na sa buhay natin, hindi lang tayo mamamayan ng kaharian ng Diyos, kundi tayong lahat ay mamamayan din sa lupang ito na handang salaminin ang pag-ibig ng Diyos, handang salaminin si Jesus sa ating buhay. Amen.